Grabe, ang ganda ng umago. Si Venus kagad nasa FYP ko. Grabe, tingnan nyo, ang ganda niya. Sheesh! Heart nga natin. Yan, hearts natin. Ito, ang ganda oh. Hindi ko mayaman to. Ganda pa manamit. Hoy! Hindi! Ano naman yung pinapanood mo? Wala naman, siya pa din. Si Venus na naman? Ang creepy mo talaga, tanda-tanda mo na. Ano ba? Follow nyo kaya siya. Ang sexy na, parang ang yaman pa. Dapat gayahin nyo siya, oh. Paano siya manamit. Diba? Ganun yun. Tingnan mo oh, ang dami nating likes saka shares. Hala, hala, tingnan mo yung comment oh. Nag-comment yung Bini member. Sino? Oh, teka lang. Hala, baka bagong endorsement na naman to. Hala, pinutin mo. Babasahin natin. Kaso kailangan pa daw mag-register sa link eh. Pipindutin kaya nila? Sana naman pindutin nila. Pinutin mo. Hala, Ayan, bakit pinindot na biglang nila. namatay yung phone? Sana mag-viral yung post na to. Huwag mong gawin yan. Alam mo ba na sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ang cyber extortion ay maaaring mapasailalim sa ilang probisyon ng Cybercrime Prevention Act of 2012 na nagbibigay parusa sa iba't ibang uri ng cybercrimes tulad ng illegal access, data interference at system interference. Laws are meant to be broken. Hindi ko naman kasalanan kung wala sa'yong kalam-alam sa mga ganitong bagay. Tignan mo nga naman, ang bilis nilang maloko. Look, what do we have here? Uy, may nag-notif. Si Venus nasa Robinson's Galleria. Sheesh. Kailangan ko muna mag-BS. Uwi mo na ako. Tapos pumunta ako doon. Hey guys! Nakita ko yung bagong post ni Venus. Nandito siya sa pen shop. Nagsha-shopping ngayon. Baka makapagpa-picture ako. Tara, samahan niyo ako. Guys, ayun na si Venus. Nakalabas na siya. Ba't ganun? Venus? Grabe yung mga nalaman ko ngayong araw tungkol kay Venus. Kailangan ko ito i-post para malaman ng mga tao. Hashtag Venus Flavia Cancel. Guys, ipopost ko talaga to. Nakakabismaya tong araw na to. Huwag mong gawin yan. Ayon sa Privacy Policy Office Advisory Opinion number 2018-058, ang pagkukuha ng mga litrato ay dapat may mahintulot ng pinukunan ng larawan. Ang hindi otorisado paggamit ng personal na impormasyon na bilang ang mga larawan ay maliwanag na pinabag ng Data Privacy Act kapag napatunayan may parusa itong pagkabayal ng atensya. Sis, tignan mo, number 1 na naman tayo. Uy, tignan mo nga, tungkol saan ba yan? Di ko nga alam eh, tara tignan natin. Sige, buksan mo. Hala, bakit nasa Facebook yung convo natin? Tayo lang nakakaalam nito ah. Sino nag-expose niyan? Ano to? Ba't ang daming comment sa video ko? Ba't ang daming nang babash? Ano to? Tignan mo yung idol ko. Akala ko okay siya, pero ngayon bakit parang, alam mo yun, totoo nga yung mga inaala ko na parang social climber lang siya. Ginagamit yung mga brand ng iba, nakikifitting room, pero hindi naman pala niya. Magiging ayos din ang lahat. Hindi masamang maghangad ng magandang buhay para sa iyong sarili. Ngunit huwag tayong dumating sa punto na manloloko tayo ng ibang tao. Sa mundo ngayon na hugis ng teknolohiya ang bawat aspeto ng ating buhay, hindi may tatatwa ang kahalagahan ng pag-iingat sa ating paggamit nito. Sa mga online na plataporma tulad ng social media, lagi may banta ng panloloko at panganib sa ating seguridad at kaligtasan. Sa ganitong konteksto, ang pag-iingat at pagsasanggalang sa panloloko sa social media ay nagiging mas mahalaga pa. Sa pamamagitan ng pagiging mapanuri, responsable at maingat sa ating online na aktibidad, maaari nating malayang samantalahin ang mga benepisyo ng teknolohiya habang nagpapanatili ng integridad at dignidad bilang mga miyembro ng lipunan.